Ang sabi ni Nicole, namatayan na nga siya. Pero ang kanyang nooy jowa ay pinili pa siyang lokohin. Aba, iyan ay matapos ngang makutuban ni Nicole na may ginagawang kalokohan si Joshua. Si Joshua naman pala kasi. Ayan, si Joshua. Ayan. Nadiskubre kasi ni Nicole na ipinakilala pala siya ng kanyang boyfriend sa babaeng nakilala lang rin namang nito online. Pero ang pakilala raw kay Nicole, pinsan ko to. Ayon pa nga sa kanya, nakita na raw nito ang magaling na babae nga ni Joshua sa mismo pang lamay ng kanyang lola. At ang pinakamasakla pa sa lahat, ito baka naalok pa ng biskwit to Tsaka nabigyan pa ng sesto to Nakailang sesto ba to? 4 days pa lang daw na nakikilala pala nitong si Joshua yung kanyang babae na ipinakilala as pinsan. Pero mas pinili niya na raw ito kumpara kay Nicole. Aba, kausapin na nga natin mula sa Plaridel, Bulacan. Nicole, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang araw po. Oo, ayan Nicole. Nakailang biskwit? Nakikain pa ba yung yung nakipaglamay? Di na po. Nakalimang sesto? Ay, hindi na po. Nakalima? Ibig sabihin, hindi na po, di ko na po binigyan. Ay, hindi mo na binigyan. Pero kasi kung nakalimang zesto yan, o yung mga may inom, baka yan, o baka C2 ang binibigay ninyo. Yan, baka maki-CR pa yan. Ibig sabihin, kumonsumo pa ng tubig dun sa banyo. Ayan, pero right there and then ba, nung makita mo na, makilala mo itong pinsan kuno ni Joshua, ay iba na yung kutob mo. Anong pakiramdam, Nicole? Yun nga po. Sobrang sakit din po. Noon pa lang, nung pinakilala pa lang sa'yo o hindi? Kumbaga, casual mo naman siyang, hi, hello. Tsaka mo na pinagtakahan nung medyo nararamdaman mo na. Opo. O sige, kwento mo nga sa amin yung eksena mismo ng pagpapakilala sa'yo ni Joshua. Pero gano'n na ba kayo katagal na naging mag-on nitong si Joshua? Bale, magpo 5 months na po na sana kami. So, Sa bago-bago June. paling. Bago-bago Yes po. palang. Palang. Opo. Okay, pero naputol na at mas pinili niya na ito. Ano naman pumasok sa tuktok ni Joshua? Ba't naman dinala niya pa rin sa lamay ninyo? Di ko din po alam. Siguro dahil sa libreng merienda nga siguro, Oh. Wait lang po. Actually po, Hmm. hindi po na yun dinala sa sa Ay, hindi. lamay. Bali sa cellphone ko po nahuli. Ha? Sa cellphone? Oo, Yes po. nakita mo na Katabi ko po ng si Boy. Oo, si Joshua. O pagkatapos, nandun yung picture ng babae, na-intriga ka na, pero ang pakilala ay Opo. pinsan. Yes po. Anong pinag-uusapan nila, Nicole? Ano po yon? Una po, nahuli ko. Magkatabi po kami noon sa mismong burol ng lola ko. Nahuli ko po siya inopen ko po muna pala yung cellphone niya. Then, pinindot ko po yung TikTok na app. Tapos pinindot ko po yung notification. Doon ko po nakita na may kastrate siya na ibang girl. Aha. Tapos, doon ko po lahat nakita yung mga random vids na pinagsasasend nila sa isa't isa about sa isang relationship. Uy. Tapos, nung nahuli ko na po, tinatanong ko po siya kung bakit, ano meron, bakit ganito. Tapos, ang sagot niya lang po, tropa niya lang daw po yun, gumawa lang daw po ng account sa TikTok, then kumuha ng pang-profile sa Pinterest. Ayan na. Pero magaling in fairness, magaling yung maniniwala ka maniniwala ka kung mahusay magtagni-tagni ng kwento. Saan naman ang galing na pinakilala sa'yo as pinsan? Sa doon po sa girl. Sabi nung girl, pinsan niya raw si Joshua. Ako po. Hindi po, ako po. Ha? Paano? Naguluhan ako bigla, Bali po,
Bali po, ako po yung pinakilala ni Boy doon sa girl na pinsan niya raw po ako. Ikaw ang pinsan, kunyari. Oo, kasi Opo. nakikita kayo may pictures together, ganyan. Yes po. Oh, tapos anong sabi ng babae? Tapos noon po, nung nahuli ko na po siya, Mm. inaya ko po si Boy na umuwi muna sa amin. Oo. Tapos yun nga po, tinatanong ko po siya, bakit may ganito, ano to? Yun nga po, sinabi niya po yung dahilan. Mm. Then nun, gusto ko na po siyang pauwiin. Puro po siya dahilan na tropa niya lang daw po yun. Okay. Pakatapos. Tapos yun na po, hanggang sa umuwi na nga din po siya na parang wala lang pong nangyari. Mm-mm. Then kinabukasan, sinat ko na po yung girl sa account. Sinat ko na po yung girl sa account ko. Sabi ko, Rekta na. nagpakilala po ako. Mm-mm. Tapos, sabi ko po, hello, Be. Tapos sabi nung girl, sino daw po ako, ganon. Tapos, yun na nga po, pinakilala ko na po yung sarili ko. Mm-mm. Tapos doon na po ako nagulat na, yun nga po, pinsan nga daw po yung pakilala niya sa akin ni Boy. Okay. Ayan, tapos ano pang ginawa ni girl? Tinanggap niya pa rin itong si Joshua? O, ganun ba? Nagulat din siya kasi nagsinungaling din sa kanya, di ba? Hindi na po niya tinanggap eh. Hindi rin. Magaling. Opo. Palakpakan. Tapos po, yun na nga po, sabi po nung girl, lumipat daw po kami sa Messenger para po masend niya lahat ng combo nila ni Boy. Ganun nga. Ayun na nga po, lumipat na po kami sa Messenger. Tapos, doon niya na po sinend lahat. Bale, etong si girl may day nung May 2, yung thirst trap ba, ganon. Oo, so ganyan. So ang etong una, si Boy, sandali, ganito na lang. Nicole, ang unang lumapit talaga, ang unang nag-message ay yung boyfriend mo. yes po. Siya ang unang dumiskarte. Yeah po. Nag-message siya doon kay Tim. Okay. Ito bang, nung nakita mo tong babaeng to, anong nasabi mo? Mas maganda pa ako dito eh. Ganun o hindi naman? Meron din siyang Hindi itsura. naman po. Parang nawala na lang din po ako sa sarili nun kasi sobrang sakit po eh. Oo. Pero sa makatwid, ganito, Nicole, ikaw, tsaka yung babae, ay parehas kayo niloloko eh, nitong si Joshua. Opo. So, napagtanto nyo na yun. At ang pinagplanuhan nyo, tatanggihan na natin tong lalaking to, wala siyang pakikinabangan sa ating dalawa. Ganun ba ang nangyari, Nicole? Opo, ganun po. Magaling kung ganun. 'Di ba? So nagkaroon ka pa ng isang panibagong kakilala, panibagong potensyal na pwede maging kaibigan sa pamagitan ng babaeng 'yun. Yes po. So nagkaka-chat Maayos pa kayo? naman din po nakipag-usap sa akin si girl. Oo, kasi nga parehas kayong tinarget Opo. para lokohin. Opo. 'Di ba? Ngayon ba sinong mas madalas mo nakaka-chat? Yung babaeng ipapalit sana sa o isasabay, di natin alam eh. With all due respect naman. Kaya Joshua, hindi natin alam. Ayaw natin pangunahan eh. Baka hindi naman ipapalit, baka isasabay lang. Pasintabi naman. Mas madalas ba kayo nagkaka-chat nitong si girl? Nung nung isang gabi lang po, nag-chat sa akin. Ano sabi? Humihingi po siya ng sorry. Guilty na guilty daw po siya sa ginawa niya. Yun na nga po. Pinipilit ko din po kasi paaminin yung babae kung alam mo ba talagang may girlfriend to, ganon. Sabi naman po niya, hindi daw po niya talaga alam. Pero ganito, Nicole, hindi ba gaano naging kalalim yung pagkakakilala nila sa isa't isa? Nakita ba sila? Nakapag-date ba sila? Nung May 2, nagkausap lang po sila netong May 2. Tapos, sabi pa sa akin ng girl, nung May 6, nagkita po sila noon. Then, yun na nga po, nag-check-in sila. Naku.
in fairness, hard to get si si babae Yun po, may nangyari na nga daw Wow. po sa kanila. Ayos Oo. Hindi kita magets as in hard to get. Ang bilis naman. So umamin na Opo. rin. Umamin. Okay. Opo. Ganun na pala ngayon, ano? Chat lang. Tapos pag nagkita, Tapos ayun nung na. time na po na may tip na yon, dapat magkikita kami ni Boy kasi ilang months na din po kasi kami hindi nagkita. Then dinahilan niya po nun sa akin, pinaalam niya, pupunta lang daw po siya sa tropa niya kasi may handaan. Yung po pala, ibang handaan po yung pinuntahan. Pinaghandaan eh. Nakahain na eh. Opo. Luto na. Nakaluto na. Kumulo na. Hihigupin na lang yung sabaw. Ay, nako. Wag na nating puntahan yung mga detalye. Alam na natin kung yun nga, meron nangyari. Well, it's enough for us to know na may nangyari sa kanila. Umamin yung babae, inayawan niya na rin. Okay? Yes. Ayan, pero ito as much as possible sa mga girls na mga nakikinig sa atin, bata, matanda, wag naman yung ganong kabilis na ano lang kayo, no? Na siopaw bola-bola lang kayo. Ayan na. Sige, welcome. Tanggapin nyo na agad yung nakipagkita sa inyo with open arms and open legs. Teka lang. Wag naman. Itaas naman din natin yung kalidad ng pakikipagkaibigan at kung karelasyon talaga yung hinahanap natin. Kahit pa nga napakagwapo niyan nung makakaharap mo. 'Di ba? Nicole, ikaw, umamin ka sa amin. Nung naging magjowa ba kayo nitong si Joshua? Binigay mo rin ba sa kanya agad lahat? Agad-agad. Sa sobrang mahal po, syempre. Sana baguhin nyo na yung yung thinking na ganyan. Mas mararamdaman nga kasi hindi naman sa hindi sa nagpapaka-conservative si Kuya Poy. Alam nyo ako may kalokohan din. Nagigets natin yung mga biruan pero wag naman kapag kayo ay kay babata pa. Hindi yan. Hindi ang pagsisiping ang pagpapatunay na totoong mahal mo ang isang tao. Yung paghihintay pa nga eh. Doon sa mga eksena sa kama ang mas makakapagpatunay na mahal mo talaga ang isang tao. Yung totoong pagmamahal. 'Di ba? Yun. Ang dami nyo pang di na pag-uusapan. Baka hindi mo pa kabisado yung address man lang ng bahay nila. Hindi mo pa alam kung ano ang middle name ng idinedate mo. Pero may nangyari na sa inyo. Diba? Alamin mo muna. Hindi mo alam kung ilan silang magkakapatid. Yun muna ang tanungan ninyo. Diba? Mas maganda yung ganun. Eto, merong kakausap sa atin na si Ate Alma ng Quezon City. Magbibigay siya ng reaksyon dito sa kwento na napakinggan niya. Hello Ate Alma, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya po. Ano ba masasabi ninyo dito sa kwentong ibinahagi sa atin ni Nicole? Niloko siya ng kanyang jowa. Nakausap niya yung babae, parehas silang lolokohin talaga, pero parehas ding walang pakikinabangan si jowa. Ano masasabi mo ron, Ate Alma? Yung nangyari kay Nicole, nakakalungkot. Siguro kung sa akin na kinuwento yun, baka maiyak din ako sa kanya. Kung sa nangyari sa kanya. Parang siguro blessing in disguise na rin na hanggang maaga, hindi nalaman na niya yung totoong ugali ng lalaki. So yun. Kaya nga eh. Tapos tinanong niya na ano kung sino. Parang ang tapang din niya doon sa tinanong niya kung sino pipiliin, di ba? Na siya ba o yung... Yes. So, ayun. Nakakainis lang din sa Jai. Oo. Ayan, pero sabi nga, 'di ba, wala namang manloloko kung walang magpapaloko. 'Di ba? Naloko mo na ako minsan. 'Di ba? Fool me once, shame on you. Pero fool me twice, shame on me. Kung papayag kang lokohin ka pa ulit, hindi na mali nun manloloko 'yun. Mali mo na 'yun nung may katawan 'yon. Tama? Tama. Ganoon yun. Kaya Nicole, ano na ang final decision mo? So, ikaw na ang... maraming salamat muna Ate Alma, ha?
Sige po. Oo. Ayan, Nicole, narinig mo yung reaksyon na yun ni Ate Alma. So, Nicole, ano na nga ang final decision mo? Ayaw mo na talaga kay Joshua? Hiniwalayan ko na din po siya. Tapos na po. Nahiwalayan na. Okay? Opo. Oo. At yung pakikipag-usap mo naman doon sa isang girl na niloloko sana ni Joshua, papaano in the event na makita mo na nagtuloy sila sa kanilang relationship, ilalaban mo pa ba? Hindi na po. Tina. Akala ko naman kasi nag-iipon ka ng basura eh. Oo, kasi may mga ganyan. Yung akala mo, mahal na mahal ka. 'Di ba? Akala mo, importante. Pero kapag ka talaga ang inugali ay basura, doon yan, sa tapunan ng basura na. 'Di ba? Oo, hindi naman sa, padaliin lang natin ito kung gaano kadali niyang napa-oo ka. Nung una, nagkamali ka na nun, ha? Yung sinabi ko, ha, kapag ka niloko ka minsan, nakakainis doon yung nanloko sa'yo. Pero kung nagpaloko ka pa, hindi na yung nanloko sa'yo ang nakakainis doon. Ikaw na yun. Kasalanan mo na yun. Ha, Nicole? Pero sige, para mas lumuwag pa ang nararamdaman mo ngayon, hihingan muna kita ng mensahe na sasabihin mo naman doon sa isang babae na naging kakilala mo pa nga, hindi pa natin masabi kung kaibigan, para doon sa for being honest na rin, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay ng mensahe sa kanya at kasunod niyan doon sa ex-jowa mo na manloloko si Joshua. Ito na ang pagkakataon mo, Nicole. Go ahead. Dun sa girl, hello sa'yo. Thank you kasi inamin mo sa akin lahat. Di ka nagdalawang isip na magsumbong sa akin na kung ano na pala ginagawa sa akin mong boyfriend ko. Thank you ng marami sa'yo and thank you din kasi naintindihan mo din yung side ko. Parehas tayo nagkakaintindihan. Yun lang po. At para dun sa boyfriend mo, ex-boyfriend. Sa'yo naman, thank you din sa lahat ng mabuting pinakita mo din sa akin. Kahit nung una pa lang. Wala eh. Sinayang mo. Yun lang po. Thank you na lang din po sa kanya. Si Lord na lang po bahala sa kanya. Ayun lang. Diba? Inaalam ko pa, pinakikiramdaman ko, baka sa bandang huli, biglang baka sanay ka magsabi, I love you. Baka mahal pa eh. Well, of course, it's a process, it's a process. Minsan, mamimiss mo yan. Pero kapag ka maalala mo yung mga panloloko sa'yo, hindi nakakamiss yan. It's better na na-miss mo yung opportunity na ikaw ay loko-lokohin pa. Maraming salamat, Nicole, dito sa ibinahagi mong kwento sa ating programang Heart to Heart. Ayan, at syempre, eto para sa mga kababaihan. Kapag kayo po ay niloko, nakatulad nito sa si Nicole, nakita nyo naman. Nakita nyo at napakinggan ninyo kung papaanong hinalughog niya, kung papaano siya niloloko. Medyo mag-iisip na rin kayo kung papaano nyong kukuhanin ang isang jowa, katulad nito, lilipat sa'yo. Pero niloko niya yung jowa niya para mag-transfer sa'yo. Mag-isip-isip ka. Good thinking na rin para doon sa babaeng ipapalit sana kay Nicole kasi, ay ganun ba yun? Akala ko seryoso to sa akin. Niloko lang rin pala ako. Sige, mag-usap tayo. Tapusin natin. Wala siyang pakikinabangan sa ating dalawa. 'Di ba? Ganyan dapat ang thinking. Dapat ang mga kababaihan ay magkakakampi. 'Di ba? Pagdating sa pagtatanggol ng kanilang mga sarili. Lalong-lalo na sa mga panloloko. Hindi lamang naman ng mga lalaki, kundi ng mga makakarelasyon na talagang may potensyal na sirain lang ang buhay mo.